Sa ibabaw ng hapagkainan, sa pagitan ng dalawang mamahaling wine glass at ng kandilang unti-unting nauupos, lumapag ang isang leather folder. Hindi ito regalo. Ang tunog ng paglapag nito sa mamahaling kahoy ay hindi malakas. Ngunit para kay Carmen Mendoza, kasintunog yon ng isang malakas na putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng kanilang mansyon. Ito na ang kanilang ika-15 anibersaryo. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, ang hangin ay puno ng amoy ng paboritong pagkain ni Javier, mainit na steak, rosemary at red wine. Ang mahinang tunog ng isang klasikong piyesa ay maririnig mula sa isang hidden speaker. Inihanda ni Carmen ang lahat. Bawat detalye ay perpekto, isang desperadong pagsubok na ibalik ang isang bagay na matagal nang nawawala. Ngunit ngayon, lahat ng yon ay tila isang malaking katatawanan. Nakatayo si Javier sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay isang blangkong pader na hindi na niya makilala. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagsilbihan niya, at binuo ang mundo para rito ay wala na. Ang kaharap niya ay isang estranghero. "Ano to, Javier?" tanong ni Carmen. Ang boses niya ay mahinahon, isang nakakagulat na kapatagan sa gitna ng paparating na bagyo sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Javier. Binuksan niya ang folder at itinulak ito palapit sa kanya. Sa loob, nakalatag ang mga salitang matagal na niyang kinatatakutan pero hindi niya inakalang makikita sa ganitong paraan. Petition for annulment. Naramdaman ni Carmen ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang init mula sa kandila ay hindi sapat para painitin ang yelong kumakalat sa kanyang mga ugat. Tumingin siya mula sa papel, pabalik sa mukha ng kanyang asawa. "Pagod na akong magpanggap, Carmen," sabi ni Javier. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. "This marriage is over. Matagal na." Hindi kumurap si Carmen. Pinilit niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa likod ng kanyang mga mata, isang pelikula ng kanilang nakaraan, ang mabilis na umikot. Ang kanilang kasal, ang mga pangako, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, o ang akala niyang sabay nilang binuo. "Pirmahan mo na yan," utos ni Javier. "Para mapadali ang lahat. Huwag mo nang gawing komplikado pa." Napayuko si Carmen at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit walang luhang papatak. Hindi ngayon. Hindi sa harap niya. Nang hindi siya sumagot, isang buntong hininga ng pagkainip ang pinakawalan ni Javier. At isa pa, dagdag niya, na tila isang huling sampal. "Gusto kong umalis ka na sa pamamahay na ito. Binibigyan kita ng 48 oras para kunin ang mga gamit mo at lisanin ang bahay ko." Bahay ko? Ang dalawang salitang yon ay tumusok sa puso ni Carmen na parang punyal. Ang bahay na ito, ang mga pader na ito, na saksi sa kanyang mga sakripisyo. Ang bawat muebles, bawat disenyo ay pinili niya. Ang pundasyon nito ay itinayo mula sa dugo at pawis ng kanyang ama. Pero sa mata ni Javier, pag-aari niya ang lahat. At si Carmen ay isa na lamang sa gabal. Dahan-dahang itinaas ni Carmen ang kanyang tingin. Wala na ang sakit sa kanyang mga mata. Wala na ang pagmamakaawa. Sa isang iglap, napalitan ito ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Javier sa kanya. Isang bagay na matalim, malamig, at hindi mabasa. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Carmen. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. 48 oras, ulit niya, ang boses ay halos isang bulong. "Sige, Javier, 48 oras." Tinalikuran na siya ni Javier, kontento na sa kanyang panalo. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Narinig ni Carmen ang papalayo niyang mga yapak, ang pagbukas at pagsara ng pinto sa harap. At pagkatapos, katahimikan. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na dining hall. Kasama ang malamig na pagkain,
ang namamatay na kandila, at ang mga papel na sisira sa kanyang buhay. O sa buhay na akala ng lahat ay meron siya. Hindi siya gumalaw ng ilang minuto. Hinayaan niyang damhin ang bigat ng kataksilan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng sakit. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang apoy na matagal nang natutulog. Hinawakan niya ang papel de diborsyo. Ang mga daliri niya ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa namumuong galit. Galit hindi lang kay Javier, kundi sa sarili niya. Dahil hinayaan niyang mangyari ito. Dahil sa sobrang pagmamahal niya, kinalimutan niya kung sino talaga siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang damit, itinuwid ang kanyang likod. Ang imahe ng isang talunang asawa ay unti-unting naglaho. At sa salamin sa dingding, isang anino ng ibang babae ang lumitaw, ang anino ng anak ni Ricardo Mendoza. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa maliit na clutch bag na nasa ibabaw ng isang side table. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang isang numero mula sa kanyang contacts. Isang ring lang at sumagot ang kabilang linya. "Ma'am." Isang magalang na boses ang narinig niya. Tumingin si Carmen sa labas ng bintana, sa madilim na hardin na siya mismo ang nagdisenyo. Ang countdown ay nagsimula na, ngunit hindi ito ang countdown ni Javier. Ito ay ang sa kanya. "Attorney Ledesma?" sabi ni Carmen. Ang boses niya ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Oras na. Ang tunog ng dalawang champagne glass na nag-uumpugan ay pumuno sa katahimikan ng isang modernong penthouse. Isang tunog na kasing linaw ng kristal at kasing layo ng mundo mula sa malungkot na hapunan na iniwan ni Javier. Dito sa itaas, kung saan tanawang kumikinang ng mga ilaw ng buong syudad, pakiramdam ni Javier ay isa siyang Diyos. "To new beginnings," sabi niya, isang nangiting tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ngumiti siya kay Isabela Reyes, ang babaeng nakaupo sa tabi niya. Ang katawan nito ay nakadikit sa kanya, na tila isang mamahaling hiyas. "To us," sagot ni Isabela. Ang boses niya ay malambing at puno ng paghanga. Itinaas niya ang kanyang baso at uminom. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis mula sa pagkakatatingin kay Javier. Malaya na siya. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Javier sa kanyang isipan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan, ang obligasyon, ang pagkukunwari, ang isang kasal, na naging isang hawla, ay bigla na lang naglaho. At madali lang. Isang folder, ilang salita, at tapos na. "Kumusta siya? Umiyak ba?" tanong ni Isabela habang hinahaplos ng kanyang mga daliri ang braso ni Javier. Umiling si Javier at humigop mula sa kanyang baso. "Hindi. Pero ano pa bang aasahan mo? Carmen is predictable, tahimik, walang reaksyon. Ganoon naman siya palagi." Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Carmen. Ang babaeng yon na dating sentro ng kanyang mundo, ngayon ay isa na lamang lumang litrato na kupas na. Isang reyna sa isang gintong hawla na siya mismo ang nagtayo. Isang reyna na nasanay na lang sa loob ng kanyang palasyo, takot sa mundo sa labas. Hindi niya alam kung paano patakbuhin ang buhay niya nang wala ako. Pagpapatuloy ni Javier, mas para sa sarili niya kaysa kay Isabela. Ang buong mundo niya ay ang bahay na yon, ang mga halaman niya, ang mga charity event na pinupuntahan niya, mga bagay na ako ang nagbigay. Iyon ang katotohanan na pinanghahawakan niya. Siya ang arkitekto ng lahat. Siya ang naghirap, siya ang nag-isip, siya ang bumuo ng De La Vega Holdings mula sa isang maliit na kumpanya tungo sa isang imperyo. Si Carmen, isa lamang siyang magandang palamuti, isang asawang umaalalay na ang tanging papel ay ang siguraduhing maayos ang lahat pag-uwi niya. "You're a genius, Javier," bulong ni Isabela, na tila nababasa ang kanyang iniisip.
Lahat sila ay humahanga sa'yo. Ako, I'm your biggest admirer. Ngumiti si Javier. Ito ang kailangan niya. Hindi ang tahimik na pagsuporta ni Carmen, kundi ang ganitong klase ng papuri, ang pagsamba. Ngayong malaya ka na, ano na ang susunod na plano ng dakilang Javier de la Vega? Tanong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa interes. Narinig ko ang tungkol sa malaking expansion plan sa Singapore. Itutuloy mo ba iyon? Tumango si Javier, lalong lumaki ang ngiti. Ikinuwento niya ang kanyang mga plano, ang kanyang mga estratehiya. Bawat salita ay puno ng kumpiyansa. Si Isabela ay nakikinig ng mabuti, tumatango. Nagtatanong ng mga tamang bagay na lalong nagpapalaki ng kanyang ego. Hindi niya napansin na ang interes sa mga mata ni Isabela ay hindi lang simpleng paghanga, kundi isang matalas na pagkalkula. Sa isang saglit, habang nakatingin siya sa maamong mukha ni Isabela, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabing umuulan, maraming taon na ang nakalipas. Magkayakap sila ni Carmen sa isang maliit na apartment. Ang tanging pag-aari nila ay mga pangarap. Sabay nating itatayo ang lahat ng ito, mahal. Bulong niya noon kay Carmen. Para sa ating dalawa. Ang mga mata ni Carmen noon ay puno ng tiwala at pagmamahal na walang hanggan. Iwinaksi ni Javier ang alaala. Isang mapait na lasa ang biglang lumitaw sa kanyang lalamunan. Nagbago ang lahat. Siya ang nagbago. Lumago siya, naging mas malaki kaysa sa mga pangarap nila noon. At si Carmen, naiwan lang siya doon sa maliit na mundong binuo nila. Hindi ko kasalanan kung hindi siya makasabay, sabi niya sa sarili. Biglang umilaw at nag-vibrate ang cellphone ni Javier sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa kanyang executive assistant. Kinuha niya ito at binasa. Sir, good evening. Just a reminder po. The annual stockholders meeting is scheduled in 47 hours. Your keynote speech is prepared. Thank you. Isang malapad na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Javier. Perpekto. Ang timing ay perpekto. Sa loob ng 48 oras, si Carmen ay mawawala na sa bahay. Sa loob ng 48 oras, haharap siya sa board of directors at sa lahat ng stockholders bilang isang hari na walang reyna. Isang mas malakas, mas nakatutok na leader. Ito ang magiging entablado para sa kanyang huling tagumpay. Ang pagkakataon na tuluyan ng burahin ang anino ng mga Mendoza sa likod ng kanyang pangalan at patunayan sa lahat na ang De La Vega Holdings ay pag-aari lamang niya. Mukhang may magandang balita, puna ni Isabela. Ipinakita niya rito ang mensahe. This is it, sabi ni Javier. Ang boses ay puno ng kasabikan. Pagkatapos ng meeting na ito, opisyal nang magsisimula ang bagong kabanata ng buhay ko at ng kumpanya. Hindi niya alam na tama siya. Isang bagong kabanata nga ang magsisimula. Ngunit hindi ito ang kabanata na inaasahan niya. Sa kabilang banda ng syudad, ang tunay na reyna ay nagsisimula nang galawin ang kanyang mga piyesa at ang hari ay walang kamalay-malay na siya ay nasa gitna na ng isang laro kung saan siya ay siguradong talo. Hindi nagbago ang silid-aklatan ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay pareho pa rin. Isang amoy ng kapangyarihan, kaalaman, at seguridad. Ito ang kuta ni Carmen, ang lugar kung saan siya tumatakbo kapag ang mundo sa labas ay nagiging masyadong magulo. Dito, pakiramdam niya, ay malapit pa rin siya sa kanya. Nakatayo sa gitna ng silid, si Attorney Ledesma, isang matandang lalaki na ang katapatan ay hindi sa pangalan ng De La Vega, kundi sa pamilya Mendoza lamang. Higit pa siya sa isang abogado. Para siyang isang extension ng kanyang ama, ang tagapag-ingat ng mga huling habilin nito. Ma'am Carmen, bati niya, isang bahagyang pagyuko ang kasama. Sa kanyang mga mata, nakita ni Carmen ang respeto at isang bakas ng awa. Attorney, sagot ni Carmen,
Ang kanyang boses ay kalmado na. Ang bagyo sa kanyang dibdib kanina sa mansyon ay napalitan na ng isang determinadong katahimikan. Sa ibabaw ng malaking lamesa na gawa sa nararan nakalatag na ang isang set ng mga dokumento. Nakaayos na tila mga sundalo na naghihintay ng utos. Ito ang simula ng lahat. Ito ang mga sandata para sa giyera na matagal na niyang iniiwasan. Lahat ay nakahanda. Ayon sa iyong huling tawag, sabi ni Attorney Ledesma, itinuturo ang unang folder. Phase 1. The complete and immediate freezing of all personal assets under Mr. De La Vega's name. His credit cards, his personal bank accounts, even his offshore savings that he thinks you don't know about. Napatingin si Carmen sa mga dokumento. Nakita niya ang kanyang pangalan sa tabi ng pirma ng kanyang ama sa isang special power of attorney na matagal nang nakatago. Ricardo Mendoza. Ang pangalang iyon. Ang pangalan na nagbigay kay Javier ng lahat. Sa isang iglap, ang silid-aklatan ay naglaho. Napalitan ito ng amoy ng antiseptic at ang mahinang ritmikong tunog ng isang heart monitor. Nasa isang puting kwarto siya ng ospital. Nakaupo sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang kanyang ama, ang dating makapangyarihang si Don Ricardo Mendoza, na ngayon ay iginugupo na ng sakit. Ang mga kamay nito, na dating kayang yumanig sa mundo ng negosyo, ay mahina na ngayong nakapatong sa ibabaw ng kumot. Carmen? Anak? Mahinang tawag nito. Hinawakan ni Carmen ang kamay ng ama. Malamig ito, ngunit ang hawak ay mahigpit pa rin. Papa, nandito lang po ako. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, ang talas ng kanyang pag-iisip ay nandoon pa rin. Alam ko ang ginagawa mo, sabi nito. Bawat salita ay isang hirap. Ang pagsasakripisyo mo para sa kanya, para sa kasal ninyo. Akala mo hindi ko nakikita. Napayuko si Carmen. Mahal ko po siya, Papa. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Ang pagmamahal ay hindi dapat nagiging dahilan para burahin mo ang iyong sarili. Ibinigay mo sa kanya ang lahat. Ang pangalan natin, ang koneksyon, ang puhunan, at hinayaan mo siyang kunin ang lahat ng kredito. Hindi niya po yun sinasadya. Huwag kang maging bulag, anak. Putol ng ama niya. Isang bahid ng dati nitong lakas ang bumalik sa boses. Ang isang lalaking tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi ka itatago sa kanyang anino. Itatayo ka niya sa tabi niya, sa ilalim ng araw. May kinuha siyang sobre mula sa ilalim ng kanyang unan at ibinigay ito kay Carmen. Nakahanda na ang lahat. Nakapaloob dyan ang isang bagay na tinatawag kong Queen's Clause, isang probisyon sa mismong constitution ng Mendoza Holdings sa oras na mapatunayan ang kanyang kataksilan o anumang aksyon na maglalagay sa peligro sa kumpanya. Lahat ng kapangyarihan ay babalik sa'yo. Absolute. Total. Walang sino mang miyembro ng board ang makaka-question. Papa, bakit po? Naluluhang tanong ni Carmen. Hinaplos ng ama niya ang kanyang pisngi. Dahil hindi ka ang kanyang anino, Carmen. Mariing sabi nito, ikaw ang araw. Huwag na huwag mo iyong kakalimutan. Ang tunog ng pag-ubo ni Attorney Ledesma ang nagpabalik kay Carmen sa kasalukuyan. Ang alaala ay nagbigay sa kanya ng lakas, hindi ng luha. Ngayon, mas naiintindihan na niya ang lahat. Ang kanyang ama ay hindi lang nagbibigay ng babala. Nagbibigay ito ng sandata. Tumingin siya sa bintana ng silid-aklatan. Naalala niya ang isang gabi noong nagsisimula pa lang sila. Nakatayo sila ni Javier sa isang bakanteng lote, ang lugar kung saan itatayo ang kanilang magiging tahanan. One day, mahal, sabi ni Javier habang yakap siya mula sa likod. Lahat ng makikita mo, magiging atin. I will build you a castle, and you will be my queen. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen. Tinupad nga ni Javier ang kanyang pangako. Binigyan siya nito ng kastilyo, ngunit kinulong siya sa loob nito. Humarap siyang muli kay Attorney Ledesma.
Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng sakit, lahat ng pag-ibig na natitira para kay Javier ay nawala na. Napalitan ito ng isang matigas na resolusyon, kasing tigas ng diamante. Hinawakan niya ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Malamig ito sa kanyang kamay. Ready the next phase, sabi niya sa abogado. Ang boses ay matatag. Ipinirmahan naman niya ang dokumento para sa pag-freeze ng mga assets. Ang kanyang pirma ay matatag at malinaw. Ang pirma ng isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian. Itinayo niya ang kanyang sarili at ibinigay ang huling utos, ang unang hakbang sa pagguho ng mundo ni Javier de la Vega. Simulan mo na, Ngat. Para kay Javier de la Vega, ang tagumpay ay may lasa. Minsan, lasa ito ng mamahaling champagne. Ngayong hapon, lasa ito ng kapangyarihan habang binubuksan ng isang nakaunipormeng gwardiya ang mabigat na salaming pinto ng isa sa pinakamagarang alahasan sa syudad. Welcome to Maison Eclat, Sir Ma'am. Bati ng isang sales associate. Ang kanyang ngiti ay perpektong nagsasanay. Ang hangin sa loob ay malamig at mabango. Isang santuwaryo ng karangyaan. Ang bawat ilaw ay nakatutok sa mga kumikinang na diamante at ginto sa loob ng mga salaming estante. Dito, ang presyo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang kakayahang bilhin ang lahat. At para kay Javier, ito ang kanyang kaharian. Just looking around, sabi niya sa babae habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa baywang ni Isabela. Iginagabay ito na parang isang tropeo. Anything you want, my dear, bulong niya kay Isabela. Consider it a welcome gift to your new life. Ang mga mata ni Isabela ay kumislap, mas maliwanag pa kaysa sa mga alahas sa paligid nila. Javier, you're too much. I'm just getting started, mayabang niyang sagot. Huminto sila sa harap ng isang estante na naglalaman ng mga kwintas. Isang partikular na piraso ang kumuha ng atensyon ni Javier. Isang linya ng mga kumikinang na diamante na may isang malaking batong hugis luha sa gitna. Simple, elegante, at sumisigaw ng kayamanan. That one, sabi ni Javier sa sales associate, itinuturo ang kwintas. We'll take it. Walang tanong-tanong, walang pag-aalinlangan. Ganoon si Javier kumilos. Agad na kinuha ng babae ang kwintas na may suot na puting guwantes at maingat na inilagay sa isang itim na velvet tray. An excellent choice, sir. This is one of our finest pieces from the latest Parisian collection. Habang inihahanda ng babae ang bayarin, umupo sila sa isang pribadong sulok na may mga upuang pilus. Kinuha ni Javier ang kanyang wallet. Isang ngiti pa rin ang nasa kanyang labi. Ito ang buhay. Ito ang premyo para sa kanyang pagiging matalino at walang awa. Inabot niya ang kanyang itim na credit card. Ang card na kilala sa walang limitasyon. Isinaksak ito ng sales associate sa terminal. Isang saglit na katahimikan at pagkatapos ay isang mahinang, ngunit malinaw na tunog ng error. Beep, beep, beep. I'm so sorry, sir, sabi ng babae. Isang bahid ng pagkalito sa kanyang mukha. Mukhang may problema sa koneksyon. Let me try again. Isinaksak niya ulit. Parehong tunog. Isang bahagyang pagkainis ang gumuhit sa mukha ni Javier. That's impossible, sabi niya. Isang tawa ang kasama, pero halatang pilit. That card could buy this entire store. Baka sira ang machine ninyo. Pasensya na po, sir. Kumuha si Javier ng isa pang card mula sa kanyang wallet, isang platinum card mula sa ibang bangko. Here, use this one. Mas reliable nito. Kinuha ito ng babae. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig na ngayon. Ang sitwasyon ay nagiging awkward. Isinaksak niya ito. At muli, ang kinatatakutang tunog. Beep, beep, beep. Ang ngiti sa mukha ni Javier ay tuluyan ng nabura. Napalitan ito ng isang matigas na linya. Ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi na ito nakakatuwa. Nakakahiya na.
Tumingin siya kay Isabela na nakatingin sa kanya na may perpektong halo ng pag-aalala at pag-unawa. Javier, it's okay. Mahinang sabi ni Isabela. Maybe some other time. It's really nothing. Ang mga salita niyang yon, kahit na mabait, ay tila isang insulto kay Javier. Some other time, hindi. Dapat ngayon. Sa huling pagkakataon, kumuha siya ng isa pang card, ang kanyang huling personal na card. Try this. Utos niya. Ang boses ay mababa at may diin. Sa pagkakataong ito, hindi na tumunog ang machine. Ngunit isang mensahe ang lumabas sa maliit na screen. Declined. Contact bank. Tapos na. Ang kahihiyan ay kumpleto na. Naramdaman ni Javier ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang mga sales associates sa paligid ay nagkukunwaring abala. Ngunit alam niyang lahat sila ay nakatingin. Excuse me, sabi ni Javier. Tumatayo ng mabilis. Naglakad siya palayo ng ilang hakbang at kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero sa likod ng kanyang itim na card. This is Javier de la Vega, sabi niya agad nang may sumagot sa kabilang linya. Walang pagpapakilala. Inaasahan niyang makikilala ang kanyang pangalan. I'm trying to make a purchase and all my cards are being declined. Fix it. Now. May ilang segundong katahimikan na sinundan ng tunog ng pag-type. Yes, Sir de la Vega. I see your account here. Sabi ng boses sa telepono. Isang boses na kalmado at walang emosyon. I'm sorry, sir, but your accounts are currently under a security review. Security review? What security review? Walang dapat i-review. Sigaw ni Javier, hindi na napigilan ng galit. It's a standard procedure, sir. We cannot lift the hold at this time. We will contact you once the review is complete. Ang pagiging kalmado ng kausap niya ay lalong nagpagalit sa kanya, para siyang nakikipag-usap sa isang pader. Ang kapangyarihan niya, ang impluwensya niya, ay walang silbi. Do you have any idea who I am? Sigaw niya sa cellphone. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na tindahan. Sa kabilang linya, walang sagot, walang paghingi ng tawad, walang pagmamadaling ayusin ang problema. Tanging isang malamig, nakakabinging katahimikan. Do you have any idea who I am? Sigaw niya sa cellphone. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na tindahan. Sa kabilang linya, walang sagot, walang paghingi ng tawad, walang pagmamadaling ayusin ang problema. Tanging isang malamig, nakakabinging katahimikan. Parang may kung anong pumitik sa loob ni Javier. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa anumang insulto. Ibinaba niya ang tawag ng may puwersa. Ang daliri niya ay halos bumaon sa screen. Huminga siya ng malalim, pinipilit na ayusin ang kanyang postura at ibalik ang maskara ng kapangyarihan sa kanyang mukha. Humarap siya kay Isabela at sa sales associate na ngayon ay hindi na alam kung saan titingin. Mga inutil, bulong ni Javier. Sapat na para marinig. I won't waste my time with this incompetence. Lumapit siya kay Isabela at marahang hinawakan ito sa braso. Let's go. I'll send my assistant to deal with these fools tomorrow. Ang kanyang boses ay may diin. Isang pagtatangkang bawiin ang kontrol sa sitwasyon na para bang siya ang nagpasya na umalis at hindi dahil sa napahiya siya. Hindi na niya hinintay ang sagot ng sales associate. Mabilis siyang naglakad palabas ng tindahan, hila si Isabela na parang ang sahig na gawa sa marmol ay nag-aapoy. Nang makalabas sila at bumalik sa malamig na hangin ng mall, doon lang niya pinakawalan ang isang hininga na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Ang mga tingin ng mga gwardiya at ng ibang mga taong naroroon ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Ang biyahe pabalik sa penthouse ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang dating masayang usapan ay napalitan ng tunog lamang ng makina ng kanyang sports car at ng hangin na humahampas sa bintana. Ang mga kamay ni Javier ay mahigpit na nakakapit sa manibela.
Ang kanyang mga ugat ay bakat na bakat. Sinubukan niyang iproseso ang nangyari. Isang aberya lang. Isang malaking, nakakahiyang aberya sa sistema ng bangko. Iyon lang. Bukas, tatawagan niya ang personal banker niya at sisiguraduhin niyang may mananagot, may matatanggal sa trabaho. Ang ideyang iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting aliw. Ngunit sa likod ng galit, may isang maliit na tinig na nagsisimulang magtanong. Bakit ngayon? Bakit lahat ng card? Imposible. Isang malaking koinsidensya lang. Si Carmen kaya? Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanya na ikinagulat ni Isabela sa tabi niya. Ang ideya ay katawa-tawa. Si Carmen, ang asawa niyang ang tanging alam ay mag-ayos ng bulaklak at mag-organisa ng mga party. Ano naman ang magagawa nito? Ang kapangyarihan ni Carmen ay nagmumula sa kanya. Kung wala siya, wala rin ito. Nasa mansyon lang yun ngayon. Marahil ay umiiyak habang nag-iimpake ng kanyang mga mamahaling damit. Mga damit na siya ang bumili. Nakarating sila sa parking ng penthouse. Pinatay niya ang makina at ang katahimikan ay naging mas lalong nakakabingi. Javier! Mahinang sabi ni Isabela. Hinawakan ng kanyang braso. Don't think about it anymore. What's important is us. Tumango si Javier, pero ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Umakyat sila sa elevator at pagpasok nila sa loob ng penthouse, ang karangyaan na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay tila may kulang. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng malaking bintana ay tila nanunuya sa kanya. Niluwagan niya ang kanyang kurbata. Pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Naglakad siya papunta sa bar at nagsali ng isang basong whiskey, nilagok niya ito agad. Ang mainit na likido ay dumaloy sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito napawi ang kakaibang lamig na nagsisimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Isang aberya lang, iyon lang dapat. Pero habang nakatayo siyang mag-isa, nakatingin sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana, hindi niya maiwasang maramdaman ito. Isang maliit na takot. Isang pakiramdam na may isang bagay na mali. Isang bagay na napakamali. Ang 48 oras na ultimatum niya kay Carmen ay nagsimula na. At sa unang pagkakataon, naisip niya kung sino ba talaga ang binibigyan niya ng taning. Malayo sa marangyang penthouse kung saan ang isang hari ay nagsisimulang makaramdam ng takot sa isang hindi matukoy na lokasyon sa puso ng financial district. Ang tunay na reyna ay payapang nagmamasid sa kanyang larangan ng digmaan. Ang silid ay hindi malaki, ngunit ito ay moderno at mahusay. Walang amoy ng mga lumang libro dito. Sa halip, ang hangin ay puno ng mahinang ugong ng teknolohiya. Sa pader sa harapan ni Carmen ay may 6 na malalaking monitor. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang data. Real-time stock market trends, mga newsfeed, secured communication lines, at 2 screen na nakatuon lamang sa network ng De La Vega Holdings at sa mga personal na account ni Javier. Ito ang kanyang pansamantalang command center. Ang kanyang war room. Nakatayo sa kanyang tabi si Attorney Ledesma, ngunit sa tabi nito ay may 2 pang tao. Isang batang tech analyst na mabilis ang mga daliri sa keyboard at isang veteranong financial investigator. Sila ang mga tapat na sundalo ng pamilya Mendoza. Successful ang phase 1, ma'am. Ulat ng investigator, hindi inaalis ang tingin sa screen. Lahat ng personal na credit line ni Mr. De La Vega ay suspendido na. Ang kanyang mga bank account ay naka-flag for security review. Sa ngayon, sa mata ng sistema, wala siyang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Isang video feed sa isang monitor ang nagpakita ng kuha mula sa isang CCTV sa labas ng Maison Eclat. Nakita nila ang nakakahiya at galit na paglabas ni Javier kanina. Hindi ngumiti si Carmen. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Tanging isang malamig na kumpirmasyon na ang lahat ay umaayon sa plano. Humigop siya mula sa kanyang tasa
ng mainit na tsa. "Napakatalino ng inyong plano, ma'am," sabi ni Attorney Ledesma, isang tunay na paghanga ang nasa kanyang boses. Ang 48 oras na ultimatum. Hindi niya alam na yun mismo ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Naglakad siya diretso sa bitag. Ibinaba ni Carmen ang kanyang tasa. Tumingin siya sa refleksyon ng kanyang sarili sa blankong screen ng isang monitor. Hindi siya pumasok sa bitag, attorney. Mahinahon niyang pagtatama. Iginaya ko ang daan para sa kanya at naglakad lang siya kung saan ko gusto. Naguluhan ng abogado. "Anong ibig ninyong sabihin, ma'am?" Isang alaala ang malinaw na bumalik sa isipan ni Carmen. Isang linggo na ang nakalipas. Isang tahimik na coffee shop sa isang 5-star hotel. Si Attorney Ledesma ay nakaupo sa harap ng isa pang abogado, si Attorney Sandoval, isang mas bata, ambisyosong legal counsel na kilala sa pagiging abogado ni Javier de la Vega sa mga personal nitong usapin. "Maraming salamat sa pagpapaunlak, Attorney Sandoval." Magalang na sabi ni Ledesma na tila isang simpleng pakikipagkapilang ito sa pagitan ng dalawang kasamahan sa propesyon. Ngumiti si Sandoval. Ang isang imbitasyon mula sa The Attorney Ledesma ay hindi matatanggihan. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap tungkol sa mga kaso at politika, maingat na inilipat ni Ledesma ang usapan. "Narinig ko ang mga bulong-bulungan," sabi niya, na tila nag-aalala. "Tungkol sa kliyente mo at sa sitwasyon nila ni Ma'am Carmen, sana ay hindi totoo." Naging alerto si Sandoval. "Ang mga kliyente ko ay pribado, attorney." Siyempre, mabilis na sabi ni Ledesma. "Bilang abogado lang ng pamilya Mendoza, nag-aalala lang ako para kay ma'am. Pero kung sakali lang, kung sakaling totoo." Isang maliit na payo lang mula sa isang matandang abogado. Itinagilid niya ang kanyang ulo. "Kung ang kliyente mo ang magpapasya na tapusin na ang pagsasama, siguraduhin ninyong mabilis at desidido ang aksyon. A short, firm deadline, 48 hours perhaps. It shows power. It prevents unnecessary drama. Ang pagpapahaba pa ng proseso ay nagpapakita ng kahinaan." Ang mga mata ni Sandoval ay bahagyang kumislap. Ang ideya ay tumatak sa kanya. Isang mabilis at makapangyarihang galaw. Iyon mismo ang gusto ni Javier de la Vega. "Salamat sa payo, Attorney Ledesma," sabi ni Sandoval. Hindi namamalaya na kakain lang niya ng pain. Ang alaala ay naglaho. Ang ego ni Javier ang pinakamalaki niyang kahinaan. Pagpapatuloy ni Carmen, ibinabalik ang tingin sa kasalukuyan. Gusto niyang ipakita na siya ang may kontrol, na siya ang makapangyarihan. "Alam kong kapag ang ideya ng isang mabilis na ultimatum ay ipinakita sa kanya bilang isang power move, hindi niya ito papalampasin. At kailangan ko ang 48 oras na yon. Hindi mas mahaba, hindi mas maikli. Dahil iyon ang eksaktong oras bago magsimula ang annual stockholders meeting," sabi ni Ledesma. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkaunawa. Ang nag-iisang pagkakataon sa isang taon kung saan ang Queen's Clause ay maaaring i-activate ng may pinakamalaking epekto. Tumango si Carmen. "He thought he was giving me a deadline to leave my home, but he was actually giving me the exact window I needed to take back my entire kingdom." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-type ng analyst. Ang bigat ng kanyang katalinuhan ay tila pumuno sa hangin. Lumapit si Carmen sa isang maliit na mesa sa gilid kung saan nakatayo ang isang naka-frame na litrato. Ito ay ang larawan ng kanyang ama, si Don Ricardo Mendoza, na nakangiti. Ang ngiting iyon na nagsasabing, "Alam kong kaya mo." Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Ang lahat ng ginagawa niya, ang lahat ng sakit at pagpaplano ay para dito, para sa legacy na iniwan sa kanya. "Ginagawa ko po ito para sa inyo, Papa." Bulong niya, ang kanyang boses ay para lamang sa kanilang dalawa. Nag-pause siya
At pagkatapos ay idinagdag niya sa mas mahinang tinig at para sa akin. Ma'am, biglang tawag ng tech analyst. Ang kanyang boses ay nagpabalik sa atensyon ng lahat. Nakaturo siya sa isang screen na nagpapakita ng internal server activity ng De La Vega Holdings. May nare-receive kaming alert. May nagtatangkang mag-transfer ng malaking pondo mula sa isang corporate account patungo sa isang unlisted offshore account. It's Mr. De La Vega's secondary access code. Tumingin si Attorney Ledesma kay Carmen naghihintay. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pagtatago sa anino. Ang haring nagkasala ay gumagawa na ng kanyang huling, desperadong hakbang. Pero huli na siya. Tumingin si Carmen sa analyst. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig at kasing talim ng yelo. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Phase 2. Ilak mo siya. Ngayon din. Ang opisina ni Javier de la Vega ay isang dambana na itinayo para sa kanyang sarili. Mula sa sahig na gawa sa Italian marble hanggang sa malawak na bintanang salamin na nagpapakita ng buong syudad sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat dito ay sumisigaw ng kapangyarihan. Dito, siya ang batas. Dito siya ang hari. Ngunit ngayong umaga, ang kanyang trono ay nayayanig. Anong ibig mong sabihin na under review din? Bulyaw ni Javier sa telepono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng malawak na opisina. Nakatayo siya. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang baywang, habang ang isa naman ay mahigpit na nakakapit sa kanyang cellphone. Sa kabilang linya, ang boses ng kanyang Chief Financial Officer, si Mr. David Lim, ay kalmado ngunit may bakas ng pag-aalala. I'm sorry, sir. Iyon po ang sinasabi ng bangko. Hindi lang ang primary account, kundi lahat ng major corporate accounts natin ay naka-temporary hold. Walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas. Ito ba ay isang malaking biro, David? May payroll tayong kailangang bayaran sa Biyernes. May mga supplier tayo na naghihintay ng bayad. Gawin mo ang trabaho mo at ayusin mo to. Sinubukan ko na po, sir. All morning, nakikipag-ugnayan na ako sa pinakamatataas na opisyal ng bangko na kilala ko. Pero ang sabi nila, ang utos ay galing sa mas mataas. Mas mataas? Sino ang mas mataas sa akin sa kumpanyang ito? Ang ugat sa leeg ni Javier ay nagsisimula ng umumbok. Ang panandaliang katahimikan ni David sa kabilang linya ay sapat ng sagot. Ibinaba ni Javier ang tawag nang walang paalam. Isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang problema ay mas malaki kaysa sa inaakala niya. Hindi na ito simpleng aberya. Ito ay isang atake. Isang sistematikong pag-atake. Sino? Sinong kalaban sa negosyo ang may ganitong klaseng kapangyarihan para lumpuhin ang kanyang operasyon? Bago pa man niya masagot ang tanong na yon, tumunog ang kanyang pribadong linya. Ito ang numerong para lamang sa mga miyembro ng board. Nakita niya ang pangalan sa screen, Don Alejandro Roches. Isang matandang miyembro ng board, isang kaibigan ng kanyang yumaong biyenan, ngunit naging isa sa kanyang pinakamatapat na taga-suporta. Alejandro? Sagot ni Javier. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Javier, kailangan nating mag-usap, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. May mga naririnig akong hindi magagandang bulong-bulungan. Mga salitang hindi ko kailanman inakalang maririnig ko na may kaugnayan sa pangalan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Javier, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Embezzlement, Javier. Paglilipat ng pondo ng kumpanya. May mga tumatawag sa ibang mga miyembro ng board. Sinasabing ginagamit mo ang De La Vega Holdings para sa iyong personal na luho. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol na ito sa kanyang pangalan, sa kanyang reputasyon. That's a lie. Isang paninira.
Depensa ni Javier. Sinisigurado ko sa'yo, Alejandro, malinis ang konsensya ko. Sana nga, iho. Sana nga. Sagot ni Don Alejandro. At sa boses nito, narinig ni Javier ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Pagdudududa. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Javier sa kanyang upuang gawa sa mamahaling katad. Tumingin siya sa kanyang computer. Kailangan niyang makita ang mga numero. Kailangan niyang ma-access ang kanilang mga strategic files para malaman kung saan nanggagaling ang atake. Mabilis niyang itinipa ang kanyang password. Access denied. Sinubukan niya ulit. Iniisip na baka nagkamali lang siya ng type. Access denied. User privileges revoked. Napamura si Javier ng malakas. Paanong nangyari ito? Siya ang CEO. Siya ang may pinakamataas na access level. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Si Isabela kagabi, sa penthouse. Ang mga tanong nito, ano na ang susunod na plano ng dakilang Javier de la Vega? Narinig ko ang tungkol sa malaking expansion plan sa Singapore. Ang Singapore expansion, isang proyektong napakasekreto pa, na iilan lang sa pinakamataas na opisyal ang nakakaalam. Paano niya nalaman yon? Isang nakakakilabot na hinala ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Hindi maaari. Ngunit ang lahat ng piraso ay nagsisimulang magkabit-kabit. Ang biglaang pag-atake, ang mga chismis, ang paglak sa kanya palabas ng sarili niyang sistema. Kailangan ng isang taong may access sa loob, isang taong malapit sa kanya. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang mas malalim, mas masakit na emosyon, pagtataksil. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa isang sigaw ng purong galit at pagkatalo, dinampot niya ang isang mamahaling porselanang florera mula sa isang pedestal sa gilid ng kanyang mesa, isang regalo mula kay Carmen noong kanilang ika-5 anibersaryo, at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng pagbasag nito ay umalingaw-ngaw sa buong opisina, isang perpektong salamin ng kanyang mundong unti-unting nadudurog. Napasandal siya sa kanyang mesa, humihingal, habang ang mga piraso ng porselana ay nakakalat sa sahig na parang mga basag na pangako. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang executive assistant, si Ana. Ang mukha nito ay maputla at ang kanyang paghinga ay habol. "Sir," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Sir, may problema po." "Ano pa? Anong problema na naman?" sigaw ni Javier. May anunsyo po. Nagpatawag po ng isang emergency stockholders meeting para bukas ng umaga. Napatingin si Javier. "Ako ang dapat magpatawag niyan. Anong pinagsasabi mo?" Umiling si Ana. Ang takot ay bakas sa kanyang mga mata. "Sir, hindi po kayo ang nagpatawag. Ang penthouse ay hindi na isang palasyo. Ito na ngayon ay isang kulungan. Ang mga pader na salamin na dati nagpapakita ng kanyang kaharian ay tila mga rehas na ngayon. Ikinukulong si Javier sa loob ng kanyang gumuguhong mundo. Ang pagpanika ay isang lason at mabilis itong kumakalat sa kanyang mga ugat. Wala na ang yabang, wala na ang kumpiyansa. Ang natitira na lang ay ang desperasyon ng isang taong nalulunod, kumakapit sa kahit anong piraso ng kahoy na lumulutang. Mayroon pa siyang isang huling alas, isang alas na matagal na niyang inihanda para sa araw ng kagipitan. Isang offshore account sa Cayman Islands, isang account na nakarehistro sa ilalim ng isang shell company na tanging siya at si Isabela ang nakakaalam. Ito ang kanyang escape fund, ang perang itatabi niya para sa kanilang dalawa, para sa kanilang bagong simula. Ngayon na, ang araw ng kagipitan. Nakaupo siya sa harap ng kanyang personal na laptop, nakabukas sa isang secured banking portal. Sa tabi niya, nakatayo si Isabela. Ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat na tila nagbibigay ng suporta.
Okay na ba, Javier? Are you okay? Malambing na tanong nito. Hindi sumagot si Javier. Ang kanyang buong atensyon ay nasa screen. Ang bawat pag-type niya sa keyboard ay mabilis at marahas. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Kailangan niyang mailabas ang pera mula sa De La Vega Holdings bago pa ito tuluyang ma-freeze lahat. Inilagay niya ang transfer details, ang numero ng account, ang halaga, isang malaking halaga na sapat na para mabuhay sila nang marangya sa ibang bansa habang buhay. Pinindot niya ang confirm. Isang maliit na loading icon ang umikot sa screen. 1 segundo, 2, 3. At pagkatapos, lumabas ang mga salitang pula na tila sumusunog sa kanyang mga mata. Transaction failed. Source account is inaccessible. Hindi, bulong ni Javier, hindi maaari. Sinubukan niya ulit. Parehong resulta. Anong nangyayari? Tanong ni Isabela. Humarap si Javier sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkalito. Bakit hindi gumagana? Sinabi mo sa akin na itong account na ito ay hiwalay. Na hindi ito kayang galawin ng kahit sino. Ikaw ang nag-ayos nito. Itinaas ni Isabela ang kanyang mga kamay. Javier, calm down. Baka may technical issue lang. Hindi ko rin alam kung bakit. Ngunit ang hinala na nagsimula kanina sa opisina ay bumalik. Mas malakas at mas malinaw ngayon. Ang pagkaalam nito tungkol sa Singapore, ang biglaang pag-atake sa lahat ng kanyang account. Lahat ay nagsimula nang maging malinaw. Ikaw, sabi ni Javier, ang kanyang boses ay nanginginig. May alam ka dito, hindi ba? Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Siyempre wala. Paano mo nasasabi niyan? Nandito ako para sa'yo. Tumayo si Javier. Ang kanyang silya ay tumagilid sa sahig. Hinarap niya si Isabela. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Lahat ng plano ko, lahat ng sikreto ko, sinabi ko sa'yo. At ngayon, isa-isang bumabagsak ang lahat. Paano nila nalaman kung saan aatakehin? Hindi ko alam, Javier. Baka may espiya sa loob ng kumpanya mo. Bakit ako ang pinagbibintangan mo? Ang boses ni Isabela ay tumaas, puno ng pagkukunwaring nasasaktan. Dahil ikaw lang ang nakakaalam sa lahat. Sigaw ni Javier. Ang kanyang desperasyon ay nagiging purong akusasyon na. Ikaw lang ang nakakaalam tungkol sa Project Centurion. Paano mo nalaman yon? Sa pagbanggit ng pangalan ng proyekto, isang halos hindi mapapansing pagbabago ang naganap sa mukha ni Isabela. Isang saglit na pagtigil, ngunit sapat na yon para makita ni Javier. Anong Project Centurion? Pagkakaila ni Isabela. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Javier. Nabanggit mo yon kagabi. Yung tungkol sa Singapore. It was a code name. Paano mo nalaman ang pangalang iyon, Isabela? Sinubukan ni Isabela na tumawa, ngunit ang tunog ay peke at pilit. Baka narinig ko lang sa opisina mo. You talk on the phone all the time. Hindi ko na matandaan. At doon, sa kanyang desperadong pagkakaila, nagkamali siya. Wala kang naririnig sa opisina ko, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at mapanganib na tahimik. Dahil ang Project Centurion ay hindi kailanman binabanggit sa telepono, tanging sa loob lamang ng isang soundproof na conference room kasama ang 3 pinagkakatiwalaan kong tao. At hindi ka kasama doon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang malambing at nag-aalalang mukha ni Isabela ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang ngisi, isang ngising malamig at puno ng pangungutya. Ang pagbabago ay biglaan at nakakakilabot. Para siyang nag-alis ng isang maskara. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng pinangarap niyang makasama, ay biglang nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero na may mga matang parang yelo. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang ingay sa kanyang isipan
ay biglang tumahimik at napalitan ng isang nakakabinging kalinawan. Ang katotohanan, ang buong, nakakawasak na katotohanan. Hindi siya espiya ng isang kalaban dahil ang tanging kalaban na may access sa lahat ng impormasyong ito ay ang pamilya Mendoza. Carmen, bulong ni Javier, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Gawa niya ito, lahat ng ito. At ikaw ang kanyang kasabwat. Tumawa si Isabela, isang tunay na tawa na ngayon, ngunit walang kagalakan. Isang tawa na puno ng tagumpay at pang-aalipusta. Matalino ka rin pala, Javier. Akala ko puro yabang ka lang. Itinuwid niya ang kanyang damit. Ang kanyang postura ay naging mas tuwid at mas may kumpiyansa. Wala na ang nagpapakyut na kasintahan. Ang kaharap niya ay isang professional. Hindi ako tauhan ni Carmen. Pagtatama nito, mas malaki pa doon ang usapan. Sabihin na lang natin na may isang malaking kumpanya na matagal nang gustong makuha ang De La Vega Holdings at kailangan nila ng tulong mula sa loob para mapabagsak ka. Napaurong si Javier. Ang sakit ng kataksilan ay mas matindi pa sa pagkawala ng pera. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nagkibit balikat si Isabela. Naglakad siya papunta sa pinto. Kinuha ang kanyang mamahaling handbag. Hindi na siya lumingon pabalik. Trabaho lang, Javier. Walang personalan. Tumigil siya sa may pintuan at sa huling pagkakataon, tumingin siya sa kanya, sa lalaking winasak niya. Tapos na ang laro, Javier, at talo ka na. Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas. Isinara ang pinto nang marahan sa kanyang likuran. Ang mahinang pag-click ng trangka ay ang huling tunog na narinig ni Javier bago siya tuluyang gumuho. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng karangyaan na wala ng halaga, sa isang katahimikan na sumisigaw ng kanyang kabiguan. Taksil, niloko, ginawang tanga. Wala na ang lahat. At ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto ay ang mismong humalik sa kanya. Bago siya ipako sa krus ilang oras na lang, nakatayo si Carmen sa loob ng kanyang walk-in closet. Ang lugar na ito na mas malaki pa sa isang karaniwang condo unit ay isang tahimik na testamento sa buhay na kanyang iiwan. Ang mga ilaw na nakatago sa kisame ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mga hanay ng mga damit mula sa mga pinakasikat na designer sa buong mundo. Bawat isa ay may kwento. Bawat isa ay isang alaala. Dahan-dahang idinampi ng kanyang mga daliri ang isang damit na gawa sa sutla, kulay asul na tila kalangitan sa gabi. Regalo ni Javier noong kanilang ika-10 anibersaryo. Naalala niya ang gabing isinuot niya iyon, ang mga ngiti nila, ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng mga bituin. Ang lahat ng yun ngayon ay parang isang panaginip na mula sa buhay ng ibang tao. Nagpatuloy siya sa paglakad. Isang bestidang kulay ginto na isinuot niya sa isang awards night kung saan tinanggap ni Javier ang parangal bilang Businessman of the Year. Nasa likod siya noon, pumapalakpak ng tahimik. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki para sa lalaking akala niya ay kasama niyang bumuo ng lahat. Ngayon, alam na niya, hindi siya kasama. Isa lang siyang hagdanan. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa isang partikular na kasuotan, natatakpan ng isang puting tela. Hinawakan niya ito, naramdaman ng bigat at ang maliliit na butil ng perlas na nakatahi dito. Dahan-dahan niyang inalis ang takip, ang kanyang damit pangkasal. Ang puting kulay nito ay tila sumisigaw ng kawalang malay at mga pangakong pinako. Sa isang saglit, isang pamilyar na kirot ang tumagos sa kanyang puso. Isang matalim ngunit mabilis na sakit para sa dalagang minsan ay naniwala sa walang hanggan. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang huling paalam sa babaeng yon. Muli niyang tinakpan ang damit. Tapos na siya sa nakaraan. Tinalikuran niya ang mga hanay ng mga damit
na sumisimbolo sa kanyang buhay bilang si Mrs. De La Vega. Naglakad siya patungo sa pinakadulong bahagi ng closet, sa isang hiwalay na cabinet na bihirang buksan. Pagbukas niya nito, isang kulay lamang ang nandoon. Isang power suit. Ang tela nito ay hindi malambot at umaagos. Ito ay matatag at may istruktura. Ang kulay nito ay hindi asul o ginto. Ito ay isang malalim, mayaman na kulay ng red wine. Ang kulay ng kapangyarihan, ng dugo, at ng paghihiganti. Ito ang damit na ipinagawa ng kanyang ama para sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas. Isuot mo ito sa araw na handa ka ng umupo sa dulo ng lamesa. Sabi nito sa kanya noon, sa araw na ipapakita mo sa kanilang lahat kung sino ang tunay na Mendoza. Ang araw na yon ay dumating na. Dahan-dahan niyang isinuot ang kasuotan. Ang pagkakaakma nito ay perpekto na tila hinulma para sa bersyon niya ngayon. Isinuot niya ang isang pares ng simpleng itim na stiletto. Isang pares ng hikaw na diamante na minana niya sa kanyang ina, ang tanging alahas na kanyang pinili. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang asawang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang kabiyak. Hindi na siya ang babaeng nasasaktan at nalilito. Ang nasa harap niya ay isang CEO, isang strategist, isang reyna. Biglang umilaw ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng isang maliit na mesa. Isang maikling ping ang bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Attorney Ledesma. Maikli lang ang nakasulat. Alam na niya ang tungkol kay Isabela. Mag-isa na lang siya. Napatingin muli si Carmen sa kanyang refleksyon. Walang-walang ngiti, walang awa, tanging isang matatag na determinasyon. Ang balita ay hindi nagdulot sa kanya ng kagalakan, kundi ng isang finality. Ang huling tali na kumakabit kay Javier sa anumang uri ng suporta ay naputol na. Siya ay isang hari na walang kaharian, walang mga sundalo, at walang sinuman sa kanyang tabi. Itinuwid niya ang kanyang likod, itinaas ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na kayang tumupok ng isang buong imperyo. Huminga siya ng malalim at sa katahimikan ng kanyang silid, nagsalita siya sa babaeng nasa salamin, sa kanyang sarili na tila isang panunumpa. Para sa pamilya, nag-pause siya at pagkatapos ay idinagdag niya, ang boses ay mas matatag, mas personal. Para sa akin, dahan-dahan siyang lumabas ng closet, isinara ang pinto sa likuran niya at sa buhay na kinakatawan nito. Naglakad siya sa pasilyo ng mansyon. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Pagdating niya sa entrance ng De La Vega Holdings Tower, ang mga gwardiya na dati binabati lang siya bilang Mrs. De La Vega ay napatingin sa kanya ng may bagong paggalang na tila nakakaramdam ng pagbabago sa hangin. Sumakay siya sa pribadong elevator na diretso sa boardroom. Bawat palapag na kanyang dinadaanan ay parang isang pag-akyat, pabalik sa kapangyarihang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Huminto ang elevator. Bumukas ang pinto. Sa dulo ng pasilyo, nakasara pa ang malaking pinto na gawa sa kahoy ng boardroom. Ngunit naririnig na niya ang katahimikan sa loob. Ang katahimikan ng paghihintay. Ang katahimikan bago ang hatol. Ang bisperas ay tapos na. Ang araw ng paghuhukom ay narito na. Ang pinto ng boardroom ay bumukas ng may malakas na puwersa at pumasok si Javier De La Vega na parang isang sugatang hayop. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa kakulangan ng tulog at sa purong galit. Handa siyang makipag-away, handa siyang wasakin kung sino man ang nagtangkang agawin ng kanyang trono. Humarap siya sa mahabang lamesa kung saan nakaupo ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga muka ay mga blangkong maskara. Hindi niya mabasa kung sino ang kakampi at kung sino ang kaaway. Nakita niya si Don Alejandro Roses na umiwas ng tingin, ang taksil. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Javier.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sinong nagpatawag ng meeting na ito nang wala akong pahintulot? Ito ay isang pagtatangka na sirain ang kumpanya. Walang sumagot. Ang katahimikan sa silid ay mabigat, halos nakakabingi. At pagkatapos, bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, marahan at tahimik. Lahat ng mga mata ay napunta roon. At ang puso ni Javier ay tila huminto sa pagtibok. Pumasok si Carmen. Hindi. Hindi si Carmen na asawa niya. Hindi ang babaeng iniwan niya sa gitna ng isang malungkot na hapunan. Ang babaeng pumasok ay ibang-iba. Nakasuot ito ng isang power suit na kulay red wine. Ang kulay ay kasing tindi ng dugo. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng ayos. Ang kanyang paglakad ay may bigat at kumpiyansa na hindi pa niya kailanman nakita. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalim. At sa kanyang pagtingin, walang bahid ng sakit o pagmamahal. Tanging isang malamig, nakakalkulang kapangyarihan. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit pakiramdam ni Javier ay isa siyang estranghero. Isa siyang insekto na sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Sa likod niya ay si Attorney Ledesma na may dalang isang leather briefcase. "Carmen, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Javier. Ang kanyang galit ay biglang nabahira ng pagkalito. "This is a private meeting. Umalis ka na." Hindi siya pinansin ni Carmen. Naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng lamesa, sa upuang nakalaan para sa chairman of the board. Ang upuang laging bakante dahil siya, bilang CEO, ang laging namumuno. "Good morning, members of the board," bati ni Attorney Ledesma. Ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. "Salamat sa inyong pagdalo. Ipinatawag ang emergency meeting na ito ayon sa bylaws ng Mendoza Holdings sa utos ng nag-iisang may-ari ng mayorya ng stocks ng kumpanyang ito." Tumingin si Javier sa abogado. "Ako ang may-ari ng mayorya." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ledesma. "Diyan ka nagkakamali, Mr. De La Vega." Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase at inilabas ang isang dokumento. Ayon sa huling habilin ni Don Ricardo Mendoza, ang kanyang kabuuang 55% share sa Mendoza Holdings, ang parent company na nagmamay-ari sa De La Vega Holdings, ay ipinamana niya sa kanyang kaisa-isang anak. Tumingin si Ledesma kay Carmen. "Ipinakikilala ko sa inyo ang ating majority shareholder at, ayon sa probisyon ng bylaws, ang ating pansamantalang chairman of the board, Miss Carmen Mendoza." Isang nakakabinging katahimikan. Ang mga panga ng mga miyembro ng board ay tila nalaglag. Tumingin si Javier mula kay Ledesma pabalik kay Carmen. Ang kanyang utak ay hindi maproseso ang nangyayari. Ito ay isang masamang panaginip. Tiningnan ni Carmen ang bawat mukha sa silid. Ang pagkabigla, ang pagdududa, ang unti-unting pagkaunawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay bumalik at nanatili kay Javier. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang mundo sa mga mata nito. Nakita niya ang yabang na unti-unting nauubos, napapalitan ng purong takot. Ngunit wala siyang naramdamang awa. Ayon din po sa isang espesyal na probisyon na inilagay ni Don Ricardo na tinatawag na The Queen's Clause. Pagpapatuloy ni Attorney Ledesma, sakaling ang kasalukuyang namamahala ay mapatunayang gumawa ng aksyon ng kataksilan o anumang gawain na maglalagay sa peligro sa integridad at ari-arian ng kumpanya, ang chairman ay binibigyan ng absolutong kapangyarihan na tanggalin siya sa pwesto, epektibo agad-agad. "This is insane! Hindi ito legal!" sigaw ni Javier. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. "Oh, it's perfectly legal, Javier," sabi ni Carmen. Nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay pumuno sa silid. Kalmado, matatag at nakakakilabot. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa isang assistant na naghihintay sa gilid. Ang malaking screen sa likod niya, na karaniwang ginagamit para sa mga presentasyon ni Javier, ay biglang umilaw.
At doon, lumabas ang lahat. Mga kopya ng bank transfer patungo sa mga offshore account na nakapangalan sa shell company ni Javier at Isabela. Mga email na naglalaman ng mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya na ipinapadala sa isang address na na-trace pabalik sa kanilang pinakamalaking kalaban. Isang detalyadong ulat ng paggamit ng pondo ng kumpanya para sa mga personal na luho, ang penthouse, ang mga sasakyan, ang mga alahas. Bawat slide na lumalabas ay isang pako sa kabaong ni Javier. Ang mga bulungan sa silid ay naging malakas na pag-uusap. Ang mga mukha ng board members ay napalitan ng galit at pagkadismaya. Sa buong presentasyon, ang mga mata ni Carmen ay hindi umalis kay Javier. Pinanood niya ang bawat onsa ng kulay na nawawala sa mukha nito. Pinanood niya ang kanyang paghinga na nagiging mababaw. Pinanood niya ang isang hari na natatanggalan ng korona sa harap ng kanyang buong korte. Nang matapos ang presentasyon, tumayo si Carmen. Ang kanyang presensya ay tila mas lalong bumigat. Ang ebidensya ay malinaw. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Mayroon tayong kataksilan, mayroon tayong pandaraya, at mayroon tayong paglalagay sa peligro sa pundasyon ng kumpanyang itinayo ng aking ama. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Javier. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking tamo ngayon ay kanyang wawasakin. Alinsunod sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Queen's Clause. Sabi niya, bawat salita ay mabagal at may diin. Javier de la Vega, you are fired. Katahimikan, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Javier ay nakatayo lang doon, nakanganga, talunan. Ang kanyang katawan ay tila isang walang laman na sisidlan. Dalawang security personnel na nakatayo sa labas ng pinto ang pumasok ng may senyas mula kay Attorney Ledesma. Lumapit sila kay Javier. Sir, magalang na sabi ng isa. Pakiusap, sumama po kayo sa amin. Hindi gumalaw si Javier. Tumingin lang siya kay Carmen. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nagmamakaawa mo? Namamamamawang ngunit huli na ang lahat. Marahang hinawakan ng security ang kanyang braso. Doon lang siya natauhan. Walang paglaban, walang sigaw. Tanging ang tahimik na kahihiyan ng isang haring pinalalayas mula sa sarili niyang palasyo. Habang iginagabay siya palabas, ang lahat ng miyembro ng board ay umiwas ng tingin na tila ayaw masaksihan ang kanyang tuluyang pagbagsak. Isinara ang pinto. Wala na siya. Naiwan si Carmen na nakatayo sa dulo ng lamesa. Ang reyna na matagumpay na nabawi ang kanyang trono. Isang mahabang katahimikan ang muling bumalot sa silid, habang ang lahat ay nag-aabsorb ng mga nangyari. Pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan, si Don Alejandro Roches. Tumingin ito kay Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at isang pahiwatig ng takot. Kung gayon, ano na ang susunod, Ma'am Chairman? 6 na buwan ang lumipas. Ang opisina sa pinakatuktok ng De La Vega Tower, na ngayon ay opisyal ng tinatawag na Mendoza Tower, ay nagbago na. Wala na ang madilim na kahoy at malamig na bakal na paborito ni Javier. Ang mga ito ay napalitan ng mas maliwanag na kulay, mga modernong likhang sining sa pader, at mga buhay na halaman na nagbibigay ng pakiramdam ng paglago at bagong simula. Nakatayo si Carmen sa harap ng malawak na bintanang salamin, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Sa ibaba, ang syudad ay abala, gaya ng dati, isang dagat ng mga sasakyan at mga taong nagmamadali. Ngunit mula dito sa itaas, mayroong katahimikan, mayroong kapayapaan. Ma'am Chairman, sabi ng kanyang bagong executive assistant, isang matalino at masipag na babae na personal niyang pinili. Nandito na po ang mga report para sa unang quarter at may isang sulat na dumating para sa inyo. Inilapag ng assistant ang isang folder at isang sobre sa kanyang malinis na mesa. Thank you, Ana, sabi ni Carmen.
Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Kinuha niya ang sobre. Wala itong return address, ngunit kilala niya ang sulat kamay. Ito ay mula kay Javier. Sa loob ng 6 na buwan, maraming nangyari. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, dahan-dahang bumangon ang Mendoza Holdings. Inayos niya ang pinsalang ginawa ni Javier, pinutol ang mga koneksyon sa mga kasabwat nito, at ibinalik ang tiwala ng mga investor. Hindi ito madali. May mga gabing halos hindi siya natutulog, ngunit sa bawat hamon, mas lalo siyang tumatatag. Hindi na siya nagtatago sa anino ng sinuman. Siya na ang araw. Binuksan niya ang sulat. Ang papel ay simple, hindi ang mamahaling stationery na dati nitong ginagamit. Ang sulat kamay ay magulo, tila isinulat ng nagmamadali. Carmen, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Siguro, itatapon mo lang. Karapatan mo yon. Pero kailangan kong isulat ito. Wala na sa akin ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang mga taong dati tinatawag akong kaibigan. Ngayon ko lang naiintindihan ang lahat. Ang buong buhay na ipinagmayabang ko, hindi pala sa akin. Ikaw ang nagtayo noon. At ako ang sumira. Patawad. Alam kong huli na para sa salitang iyan at wala na itong halaga. Pero patawad pa rin para sa lahat. Javier, tinitigan ni Carmen ang sulat ng matagal. Hinanap niya ang anumang emosyon sa kanyang puso. Galit? Wala na. Sakit? Isang pilat na lang na paminsan-minsan ay kumikirot. Ngunit hindi na sariwa. Pag-ibig? Matagal nang namatay. Ang tanging naramdaman niya ay isang uri ng malungkot na pagtanggap. Si Javier de la Vega, ang hari, ay isa na lamang multo ng nakaraan. Isang aral na kailangan niyang matutunan sa masakit na paraan. Maingat niyang itinupi ang sulat at inilagay ito sa isang drawer, hindi para itago bilang isang alaala, kundi para isara na ang isang kabanata. Oras na para sa susunod. Naglakad-lakad siya sa loob ng kanyang bahay, ang mansyon, na dati isang gintong hawla. Inalis na niya ang mga mabibigat at madidilim na kurtina, hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Ang mga litrato ni Javier ay matagal nang wala. Napalitan ang mga ito ng mga larawan niya, kasama ang kanyang mga magulang at mga kaibigan na muli niyang binalikan. Ang bahay ay hindi na isang monumento ng isang pekeng kasal. Ito na ay isang tahanan. Ang kanyang tahanan. Tumunog ang kanyang cellphone, si Atty. Ledesma. Ma'am Carmen, kumusta? Bati ng matandang abogado. Ang boses nito ay mas magaan na ngayon. Ayos lang, attorney. Masaya, sagot ni Carmen. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niyang totoo ito. May balita ba? Wala namang importante. Tungkol sa kaso ni Mr. De La Vega, mukhang haharap siya sa matagal na pagkakakulong. At si Miss Reyes, nakipag-areglo na at magiging state witness. Tapos na talaga ang lahat. Mabuti. Simpleng sagot ni Carmen. Ang totoo, tumawag lang ako para mangumusta. Sabi ni Ledesma. Para akong isang ama na proud sa kanyang anak. Ang papa mo, siguradong nakangiti siya ngayon. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen. Salamat, attorney. Salamat sa lahat. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa kanyang opisina sa bahay. Binuksan niya ang laptop, hindi para tingnan ang mga numero ng kumpanya, kundi para sa isang bagong proyekto. Isang foundation sa pangalan ng kanyang ina na tutulong sa mga babaeng gustong magsimulang muli. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang kanyang tunay na trabaho ay ngayon palang magsisimula. Hindi na ito tungkol sa pagbawi, kundi tungkol sa pagbuo. Muli siyang tumingin sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang liwanag nito ay kulay ginto. Hinayaan niyang yakapin ng init nito ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Siguro, darating ang bagong pag-ibig. Siguro hindi.
pero sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay malaya na siya, buo siya, at sapat na siya. Si Carmen Mendoza, ang babaeng minsan ay naging anino, ay nakatayo na ngayon sa ilalim ng sarili niyang araw. Isang reyna, hindi dahil sa korona o sa kaharian, kundi dahil sa lakas na natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili. At sa pagsikat ng bagong umaga, handa na siya sa anumang darating. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbagsak ng isang hari at ang maningning na pagsikat ng isang reyna. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay ni Carmen Mendoza mula sa kanyang pinakamadilim na sandali hanggang sa kanyang pinakamatamis na tagumpay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi lamang isang kwento ang aking nililikha, kundi isang salamin ng katatagan na alam kong taglay ng bawat babae. Naramdaman ko ang sakit ni Carmen, ang kanyang galit, at higit sa lahat, ang kanyang pagbangon. Ito ay isang kwentong kailangan kong isulat, isang paalala na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa lakas na nagmumula sa kanyang kalooban. Naway ang kwento ni Carmen ay magsilbing inspirasyon na kahit gaano pa tayo nasaktan o nadapa, laging may pag-asang bumangon, na ang bawat sugat ay maaring maging simbolo ng ating lakas at sa dulo ng bawat kadiliman, laging may naghihintay na maningning na pagsikat ng araw. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral o damdamin ang iniwan sa inyo ng kwento ni Carmen? Mangyaring i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga sa akin. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat, laging nagmamahal.